Pinagpahalang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po si Miss Lady D, ang inyong servant. Okay? So, this is we will just discuss today, we will make the topic for today is Genesis 18. This is actually the continuation of 16, 17, 18. Ito yung ang pinangakong anak kay Abraham ng ating Panginoong Diyos. Di ba nakaka-excite po? Actually, na-excite ako pagka ganito. Pag nagbabasa po ako ng Biblia sa araw-araw, 3 po kasi yan. Ang unang-una ko po, morning, pagkagising. Hindi, madaling araw po. Nagising ako ng 3 to 4, 3 or 4 a.m. And then, pagkagising ko po ng umaga, and then, sa gahapon naman po, yung aking Bible group. May Bible group po ako, mga binatilyo, dalaga, matanda. Yun naman po ay gamit lang po namin ay through online po kami sa Messenger. Purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos. Ang chapter 18 po, this is the continuation of chapter 16 and 17 of Genesis. Sabi nga ng Panginoon, ang Genesis 18 is a powerful chapter that reveals God's compassion, His faithfulness to His promises, and the importance of having a heart that welcomes God's presence. Kapag ang ating puso ay welcome ang ating Panginoon, meaning tinatanggap natin ang Panginoon sa ating puso, ang Diyos ay bibisita sa ating puso. Siya ay masayang pupunta sa ating puso. Sabi nga, dito kasi sa chapter 18, ang pinangakong anak kay Abraham. So, yun ang topic dito. Then, ang powerful dito, a powerful chapter that reveals God's compassion, yung pagiging tapat niya sa kanyang pangako na kahit gaano to katagal, hindi niya to binibitiwan. And the importance of having a heart that welcomes God's presence. Okay, inulit ko lang po What are the lessons that we get from this chapter 18? God visits those who walk closely with Him. The Lord appeared to Abram while he was resting at his tent. Dinalaw ng Panginoon si Abraham nang nagpapahinga siya sa loob ng kanyang tent. This reminds us that God draws near to those who remain faithful, obedient, and humble. Meaning to say, kapag ikaw ay may pusong mapagkumbaba, masunurin, at tapat ka sa Kanya, for sure, bibisitahin ka ng Panginoon. Abraham was quick to welcome the 3 visitors, showing hospitality, respect, and eagerness to serve. Yan. Then, the second lesson we get from this is, nothing is too hard for the Lord. Meaning, anumang bagay ay kayang gawin ng Panginoon. Kaya nga, Sarah laughed when she heard the promise that she would bear a child in her old age. Nagtawa si Sarah. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon siya ng anak at the age of 99. But God asked, is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Panginoon? This teaches us that God's timing and power go beyond what our human minds can understand. See? Ibig sabihin, walang imposible sa Panginoon. When even situation looks impossible, God's promises will still come to pass. Diyos nga natin siya may gawa ng langit at lupa, paulit-ulit natin sasabihin yan para hindi natin nakakalimutan ng Panginoon na sa oras ng ating pangailangan
Hindi lang pangailangan sa oras-oras, kailangan maalala natin ang Panginoon. God values intercession. Mahalaga sa Panginoon yan. Binibigyan niya na halaga. When God revealed His plan to judge Sodom, Abraham interceded earnestly for the righteous people who might be there. Nag-alala si Abraham nung sinabi ng Panginoon, naggugunawi niya ang Sodoma. At nakinig naman siya sa sinabi ni Abraham. Diba? Pinakinggan niya. This shows God's willingness to listen and His mercy toward those who pray for others. Our prayers can move hearts, protect our loved ones, and bring mercy upon others. Totoo po yan. Kaya ako pag may naririnig po ako may karamdaman, kahit nga po minsan sa TikTok, pag nakikita ko po sa video na merong may karamdaman na malubha, pinagpe-pray ko po yun talaga. Kasi naaawa po ako. At nananalig po kasi ako na meron akong healing power. Kasi nung nag-attend po ako noon pa matagal na, bata pa po ako. Ang hiningi ko sa Panginoong Diyos ay power of healing. Napatunayan ko naman po yun many times na dinidinig ng Panginoon ang aking prayer. Kapag hinihiling ko po na may batang gumaling, taong gumaling, answered prayer po ako. Kaya itong right hand ko po na to, ito yung pinangahawa ko sa may mga karamdaman. Hindi po ako faith healer ha. Hindi po ako faith healer. Ang sabi ko lang, ginagamit ko to dahil may faith ako kay Lord. Dahil nananalig ako sa Panginoon sa binigay niya sa akin na gift. Yun ang gift na hiningi ko sa kanya nung ma-attend ako ng noon sa JIL, Jesus is Lord, yun. God is just and merciful. Meaning God's judgments of Sodom shows that He is holy and cannot tolerate wickedness. Yet He was willing to spare a whole city if a few righteous people were found. God balances justice with compassion. So nakikinig siya. Actually, totoo yan eh. Hindi kayo maniniwala. Na-experience ko yan eh. Kapag nakipag-usap ako sa Panginoon ko, pag nagpe-pray ako, I always make justification. Marami akong ginastify sa Kanya. And believe it or not, answered prayer ako. Even it is impossible, kapag ginastify ko sa Panginoon kung bakit niya kailangan pakinggan yung prayer ko, pinapakinggan ng Diyos. Hindi ko pa yun makukwento sa ngayon dahil it's too personal. But time will come, may kukwento ko yan sa inyo. Okay? Genesis 18 reminds us to keep a heart that welcome God, to trust His impossible promises, to stand in prayer for others, and to rely on His perfect justice and mercy. Yan po ang kabuuan ng ating Genesis 18. Actually, karugtong pa po niya ng 19. So, para naman hindi kayo magulahin, ano ba yun? Ma-confused. Yun. Iisa-isahin natin sa inyo. But actually, that is related to each other. Genesis 16, 17, 18, 19. So, sana kahit paano, kahit paano ay may nakukuha tayong lesson dito. Dahil alam kong naunawaan ko kayo, hindi kaagad-agad na sino mang tao ang mababasa ang Bible. Masuswerte ang mga taong pinagbigyan ng Panginoon na opportunity para makapagbasa nito. Totoo yun. Totoo yan. How many times ako nagtanong sa maraming tao, sino ang nagbabasa ng Bible? Ang makikita ko, isa, dalawa. Nakakalungkot, di po ba? Nalulungkot po ako. Dahil this is the time na kailangan po tayo magbasa ng Bible. Okay? Thank you very much, Lord, for this wonderful day na napag-usapan namin ang pagbabasa ng iyong banal na salita. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. To God be the glory.